Vivo Y36 water damage, nalaglag sa balde. Tinanong ko kung i-charge, hindi naman daw, tinop na lang niya. Kaya gagawin ko ngayon dito is blower ko lang para gumana or kaya matanggal yung tubig sa loob. Pero dapat talaga to binabaklas lahat. Kaya ang gagawin ko lang, blower ko lang muna. At ang inyong lingkod, Pambansang Batugan. Kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, IBIP6792. And for our first step ng ating video tutorial, ibibigay ko na muna sa inyo yung about sa mga helping tips and healthy guys. Vivo Y36 nalaglag sa balde na puno ng tubig. At kagandahan lang dito, dinala sa ating kagad ng ating subscribers at siyempre yung fans ng Pambansang Batugan. Shoutout sa'yo boss, maraming salamat at ako yung naisip mo kagad na pagdalhan ng cellphone mo. Then dinala niya kagad sa akin pagkalubog, inop niya, hindi niya ginamit, hindi niya chinarge, hindi niya lalo inilagay sa bigasan. Automatic pagkalaglag sa tubig or sa balde na may puno ng tubig, actually, dumiretso kagad siya sa akin at pinaliwanag niya kung ano yung nangyari, kung ano yung naging problema, kung bakit nalaglag ganun. Then, kailangan lang ninyo gawin once nalaglag yung cellphone ninyo sa balde na may tubig o kaya sa swimming pool o kaya sa batya. Basta water damage is kung meron kayong hair blower, gamitan mo na yung hair blower. I-hair blower ninyo ng 30 seconds. After ng 30 seconds, pahinga muna ninyo. Then, kapain nyo yung unit ninyo kung masyadong mainit o hindi naman, pwede nyo ituloy yung hair blower. Only 30 seconds or siguro, sasabihin ko lang pinakamatagal is 1 minute. Then, ipahinga lang ninyo, huwag nyo yung babaran masyado ng hair blower para hindi masira yung LCD and also yung motherboard ng inyong cellphone. Then, yung second part na pwede ninyong alternate at first aid sa mga nababasa is vacuum. Vacuum cleaner, pwede nyo gamitin. Kuha lang kayo ng medyas or kaya ng kahit anumang mas magandang mapipit siya na tela or cotton, pwede nyo ilagay sa loob. Then, ito, ilagay lang ninyo yung dulo ng hose ng vacuum. Hayaan lang ninyo siyang higupin yung tubig. For first aid lang po yun And actually, dapat hindi nyo itinacharge or kaya hindi nyo gagamitin ng isang araw or kaya ng ilang araw. Gamitin lang muna ninyo yung mga first aid kung wala talagang pampagawa or kaya hindi sinasabi natin na medyo malayo doon sa mga paggawaan. Then, once na same pa rin, hindi pa rin siya nag-open, dalhin nyo kagad sa pinakamalapit na mga cellphone repair shop. At siyempre sa mga master technician natin para maagapan, magawa kagad or kaya hindi lumaki yung sira ng inyong cellphone. And before we start our second video tutorial, don't forget, follow your own decision and follow your own risk. Yung ating important reminder. Kaya lagi nyo tatandaan yan. Then, i-prepare ninyo yung mga basic and common tools para hindi kayo mahirapan. Ano ba yung mga madalas natin ginagamit dyan? Siyempre, nandyan yung mga regular screw, metal spudger, or plastic spudger. Then, nandyan din yung tweezer na kailangan ninyo at mahalaga yung blower. Napakahalaga po niyan, yung hair blower na gagamitin ninyo para patuyuin. Like this ng video tutorial natin, full tear down, ginamitan ko lang siya ng hair blower. Then, cotton na panlinis. At mapapansin sa ating video tutorial or kaya sa ating video, na basa-basa pa yung motherboard. Kaya, automatic yung ginawa ko lang talaga is totally full tear down or full disassembly para mas malinis yung loob ng Vivo Y36 dahil may chance itong masira or kaya magkaroon na mas malaking problema or full shorted once na hindi nagawa kaagad or kaya hindi nalinis fully yung kanyang full na nakilinis yung kanyang Vivo Y36. Kapag sinabi natin full, lahat yan lilinisin natin complete mula sa motherboard hanggang sa charging pin. And for our third step ng ating video tutorial, share ko lang sa inyo and bigyan ko kayo ng information about sa tubig tabang, tubig galing sa gripo, and also yung tubig galing sa dagat or kaya tubig ulan. Ano yung pagkakaiba ng tinatawag nating salt water doon sa natural na tubig na galing lang sa gripo or kaya sa mga ilog? Ang pagkakaiba ng salt water po, mas mabilis siya mag-react or kaya magbigay ng mas malaking problema doon sa ating mga gadget, lalo na sa mga cellphone. Kaya mas madalas, once na nabasa,
galing sa tubig ulan o kaya galing sa dagat, mas pahirapan po siyang gawin dahil mas malaki yung nagiging damage niya doon sa mga spare parts ng ating gadget o kaya ng cellphone. First, yung unang nagiging problema nito is yung LCD. Then, yung babanggitin ko lang dito yung pinakamalaga, yung motherboard. Iingatan po natin dahil once na nabasa galing sa dagat o kaya sa tubig ulan at hindi natin kagad na first aid, hindi kagad natin nadala sa mga master technician natin, sa mga cellphone repair shop, pwedeng magkaroon ng mas malaking problema o kaya pwedeng masira totally na yung inyong motherboard ng inyong cellphone. Kaya yung pagkakaiba ng tubig alat o kaya yung tubig tabang na galing sa gripo. Like ng ginawa ko rito sa Vivo Y36, tubig gripo lang to dahil nahulog lang sa balding may tubig, pero masama pa rin yun, di ba? Di pa rin natin na ano yun, na kahit na tubig tabang, hindi po natin siya kailangan maliitin dahil pwedeng magkaroon ng mas malaking problema once na nabasa yung ating cellphone. Kaya ibibigay ko lang sa inyo information, once na galing sa dagat o kaya tubig ulan, mas maganda ipacheck nyo kaagad sa mga cellphone repair shop o sa mga master technician natin para magawang kaagad ng paraan yung inyong mga gadget o kaya inyong cellphone para hindi kayo gumastos na mas malaki. Mas mabigat po kapag gumastos na mas malaki. Okay, totally talaga nito, hindi nyo magagamit. Possible na bibili lang kayo ng panibagong cellphone. And for our last step, binali ng ating video tutorial sa Vivo Y36 water damage and how to pull this assembly. Then yung ating pinali dito is also yung how to assemble naman. Kung paano yung pagbalik, same lang din kung paano nyo binaklas or kung paano nyo dinis-assembly, kailangan lang nyo tandaan din. At syempre, ingatan nyo mabuti yung mga parts na kailangan nyo ibalik or kaya i-assemble, light ng mga cellphone or kaya kung ano mga model na gamit ninyo, light ng ating Vivo Y36, how to pull this assembly cause of water damage. Then, kung nahihirapan kayo, bigyan ko kayo ng isang helping tips. Yung mga critical or kaya mga parts na medyo pahirapan, mas magandang visual ninyo kung meron kayong extra cellphone or kaya picturean ninyo para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik ng mga parts. Yun lang yung mga kailangan ninyong gawin para hindi kayo mahirapan. At thank you so much sa inyong lahat at siyempre sa mga subscribers natin.